Ito na nga. Pinukpok daw, guys. Si Balong. Diyos ko po. Ewan ko ba sa nag-message siya sa akin nito. Paki-confirm nga, guys, kung totoo. Pinukpok daw po, guys, sa ulo. Itong si Badong Aratiles. Kasi nga daw po, yung mga tao doon sa Bustos, Bulacan, nagalit. Kasi nga, private yung lugar, pero ang kukulit daw nila. Tapos nainis daw yung mga tao doon kasi binibidyohan daw sila, guys. Ang ginawa, pinukpok daw sa ulo. Itong si Badong Aratiles. Hindi ko lang alam kung totoo yun, guys. Pero meron akong, followers na nag-message sa akin. Ang sabi dito, Mima, may nalaman ako. Pinukpok daw sa ulo. Si Badong Aratiles sa Bustos, Bulacan. Madaming nainis, mga vloggers, nagsitakbuhan daw po. Sabi ko, ha? Sure ka dyan? Baka fake news yan. Yan ang narinig ko, Mima. O, ayon lang pala sa kanyang pagkakarinig. So, we do not know kung totoo nga bang napukpok. Ayaw kasi ng Bulacan daw ng magulo. Kaya ata nagalit sila kasi ginugulo sila. Yan ang nga yung sinasabi ko sa inyo, guys. Napakatahimik ng lugar ng Bulacan. At saka madaming mga BBM supporters sa Bulacan. Tapos ngayon, dyan maghihimagsik itong mga kampo ng sugo ng mga hakbang diputa. Malamang magagalit yan. And paulit-ulit na nga ang sinabi na this is a private, lot. Pribadong area to. Wala kayong permit. 'Di ba? Hindi pumayag yung may-ari. Bakit nyo pinipilit? So ngayon, sabi ko naman, sana safe lang si Badong yan. Sana safe lang si Badong Aratiles. Talagang di makakatakbo yun. Hinihingal yun sa sobrang taba. Pero sana safe siya. Natawa ko sa baboy. Anyway, guys, paki-confirm nga. Wait lang, chat ko nga yung mga kasamahan ko. Totoo ba na si Badong Aratiles? Ito may nag-reply. Kasi kanina pa ako nag-chat, pinapa-confirm ko nga kung totoo. Wala naman daw. Pero merong nag-send sa akin. Merong nag-send sa akin, guys, na mayroon daw pong 300 na katao ang may armas doon sa Bustos, Bulacan. Naggalit na galit nga daw po. So ngayon, eto, pakinggan natin. May pumasok na data ngayon lang, 300 plus ang may mga hawak na mga tubo at mga pamalo na i-deploy sa area sakaling pumasok at natuloy ang rally ngayong hapon. At dito po hindi naka-uniforme mga civilian. Ang sabi ng ating source doon, mga tambay, mga tricycle driver, mga tricycad na pina-armasan at pinuntuhan. At alam na natin kung sinong involved dito. LGU, at ang binanggit kanina na congressman at ang kanyang kapartner at pati na po ang PNP, tinolerate nila ito. At nakahanda na sila na sakaling matuloy pa ang pagpasok doon ay magkakaroon ng pukpukan at marahas na pagtataboy sa mga mapayapang magtitipon sa Bulacan. Yun guys yung balita. Fake news naman ata na napukpok sa ulo itong si Badong Aratiles. Pero hoping na sana okay siya kung totoo man itong balitang to. Well, deserve niya din naman yan kung mapukpok siya sa ulo. Matigas yung ulo niyan eh. Hindi ko alam. Kasi guys, first time kong na-content itong si Badong Aratiles kanina nga. Kasi nga sabi niya, nagkaroon guys ng mainit na sagupaan. Mainit agad na sagupaan. Mukha niya lang naman yung nakikita ko sa kanyang video. Pero nga guys, kagaya ng sinabi ko, siguro it takes time ata. Tapos yun, nabalitaan ko, after 2 hours, kinansela na. Siguro yun ata yung tinutukoy ni Badong Aratiles. Well, sorry for my fault na masyado kong, 'di ba? Masyado tayong naghusga agad. Pero anyway, ito na nga guys, na-cancel. So ngayon, na cancel sila, hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ni Ka Eric.
Kasi syempre, 'di ba, once na nabalita nila 'yan, pwede yang gawan ng ng chismis ng ibang mga tao. Yung balita, guys, may pakpak, tandaan niyo 'yan. So that baka malay nyo, galing din sa ibang vloggers, ginawa nila ng fake news itong si Badong Arateles para magmukhang kaawa-awa, 'di ba? Para magmukhang na tayo yung masama, 'di ba? Yung mga BBM supporter yung masama kasi pinukpok daw po sa ulo itong si si Badong Arateles. Pero confirm naman po, guys, na hindi naman daw po totoo. So fake news yung pinukpok daw sa ulo itong si Badong Arateles. Pero kagaya ng sinabi ni Ka Eric, meron daw pong 300 katao na mga armado, mga tricycle driver, mga tambay daw po na may mga dalang armas. At meron silang pagbibintang na pakana daw po ito, guys, ng LGU at ng mayor. So sino nga ba yung LGU dyan? 'Di ba si Fernandez? Sino yung mayor? 'Di ba? Yung Chubby. So pinagbibintangan na nila agad itong LGU at itong mayor na na sila yung may pakana. Eh malay ba ninyo yung mga nasa isip ng mga tao? Unang-una, hindi kayo binigyan ng permit. Ano yung ibig sabihin? Ayaw na magkaroon ng prayer rally. So, bali na amoy na ata ng mayor na hindi magiging magandang kinalabasan. Ayaw nilang masaktan itong mga DDS na to, pero mapagpumilit sila. Kasi yung mga tao dyan sa Bulacan, ayaw ng gulo, guys. Totoo yun. Ayaw ng gulo ng mga taong mga nandyan sa Bulacan. So, that siguro naamoy ata ng mayor na ayaw ng tao ng hakbang maisog kasi puro, di ba, paninira, puro pagmumura. So, hindi na lang sila binigyan ng permit ata. Ganun ata yung gustong ipaharating ng mayor ng Bulacan. Kaso medyo minasama ba ng DDS na hindi, dahil yan kay Marcos, mga ganyan-ganyan. O ngayon, na yung mga tao nagalit, nagdala ng mga armas, hindi nyo sila masisisi kung totoo man na nagdala. Kasi pwedeng fake news yan, pwedeng hindi. Pero sabihin na lang natin, guys, na nagdala. Kung nagdala man ng mga armas yung mga taong yan, hindi yan utos ng mayor, hindi yan utos ng LGU. Bagkus, di ba, unang-una, binigyan na kayo ng paalala na hindi nga kayo pwedeng magsagawa ng prayer rally doon. Siguro kaya bawal magsagawa ng prayer rally kasi naamoy na nga ng mayor or ng LGU na magkakagulo. Kaya umiiwas na sa gulo. Kayo tong mga mapagpumilit. Ngayon, na pinipilit nyo, lalo pa trespassing yung ginagawa nyo, pribadong area yun, di ba? Hindi naman yun sa inyo. Yung may-ari, galit na, nagharang na nga ng kotse, di ba? Ngayon, na hindi na nga kayo pinayagan, pinipilit nyo pa din. O ngayon, inantay nyo na magdala pa yung mga tao ng mga armas. Inantay nyo na magpukpok pa sa ulo itong si Badong Arateles. Anong nangyari ngayon? Diba? Nagkagulo. Kasi hindi kayo nakikinig. Kasi guys, itong itong senaryo na to, pwedeng sabihin totoo, pwedeng hindi. Kasi pwedeng palabasin ng mga DDS na yung mga tao doon walang respeto, walang modo. Pwedeng ganun yung side na ipalabas ng mga DDS. Pero guys, sa ating side, hindi naman natin sa kinakampihan nitong may mga dalang armas, ang nakikita ko lang is ayaw talaga nila ng gulo. 'Di ba? Ang problema, tahimik yung lugar nila, ginagambala nyo so that nagalit sila, nagdala ng armas, hindi naman sa para pukpukin kayo, bagkus tabuyin kayo. 'Di ba? Gets nyo? Ayaw nyo kasing makinig. Yan ang napapala ng mga taong ayaw makinig. Kung totoo man na napukpok sa ulo itong si Badong Arateles, pero pangit din naman ata yung ginawa na pukpukin ng mga doon, yung mga tao doon sa pangit pa din yun. Pero ang akin lang naman dito, guys, kung napukpok man sa ulo itong si Badong Arateles, ako na lang sasagot sa niya, sa medicine niya, kung totoo man. Pero kung fake news, baka gawa-gawa lang talaga nila na may 300 katao. Kasi, guys, 300 katao daw merong armas. Isipin nyo 300 katao merong armas. Tapos, yung mga nandoon, konti lang. Sino yung pupukpukin nila? si Badong Arateles lang. Anyway, yun lamang ho, guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yun lamang ho, guys.